Egyptians. Sila'y alipin sa mahabang panahon. Ang bayang Israel ay alipin sa mahabang panahon ng mga taga-Ehipto. Araw-gabi, lagi silang kasama ng mga Ehipsyo. Bahagi na ng buhay nila ang Ehipsyo. Lagi nilang kasama. Naging bahagi na ng kanilang buhay ang pang-aalipin, paghamak at pang-aapi sa kanila. Mga kapatid, marami rin sa atin matagal ng kasakasamang kahirapan, matagal ng kasakasamang utang, paghingi ng awa, paghingi ng limos at tulong ng iba. Matagal ng panahon, kasakasama, bahagi na ng buhay nila ang Egyptians. They were slaves by the Egyptians. Bahagi na ng buhay po nila. But then one day, a word was given to the Israelites. One day, a word was given to them in Exodus 13 verse 40. Ang sabi ng Bible, stand firm and you will see the deliverance of the Lord. Ang sabi ng word, the Egyptians that you see today, you will never see again. Amen. Ay kayo kapatid, matagal mo nang kasakasamang kahirapan, matagal mo nang kasama hindi mapawi-pawi utang, I tell you, the word was given. The poverty that you see today, you will never see again. Pwede pala mangyari yun. The debt that you see today, you will never see again. Amen. Yung utang na nakikita mo ngayon sa pamilya mo, isang araw hindi mo na makikita. Amen. Yung kahirapan sa pamilya mo, isang araw hindi mo na makikita. Buburahin ng Panginoon yun. Sino gusto mangyari yun, kapatid? The Egyptians you see today, you will never see again. I tell you, there is no permanent imprisonment. There is no permanent imprisonment when the power of God moves. Sabihin ko sa iyo, kapatid, kahit nga lumpo, binihag ng pagiging lumpo sa isang pitik ng daliri ng Panginoon, kayang palundagin ng Diyos. Amen. Amen po ba? Binihag ka man ng kahirapan, binihag ka man ng utang sa isang pitik ng daliri ng Diyos, kapatid, kaya kang pasaganain ng Panginoon. Amen. I ask the Lord, sabi ko, Panginoon, anong klaseng pagpapalang kaya mo ibigay sa akin? Anong klaseng pagpapalang kaya mo ibigay sa iyong mga anak? Sinagot ako ng Panginoon. Ang sabi sa akin ng Panginoon, anak, ang klase ng pagpapalang kaya kong ibigay sa iyo, ang klase ng pagpapalang kaya kong ibigay sa mga anak ko, ay ang pagpapalang tiyak, lulundag kayo sa tuwa. Amen. Sino gusto ng ganun, kapatid? Nang mabasa ko sa Malakay chapter 4, ang sabi ng Biblia, sa araw na kumilis ang Panginoon, lulundag kayo para mga tupang, para mga guyang nakawala sa kulungan. Are you listening, church? Lulundag tayo sa tuwa. Sa araw na gumalaw at kumilos ang Panginoon sa ating buhay. Gusto ng Panginoon palundagin tayo sa tuwa. Amen po ba? Amen. Isang araw gigising ka, burado ang utang. Burado ang kahirapan sa pamilya mo. Hindi na makikita ng mga anak mo yun. Sino gusto ng ganun, kapatid? Amen. Once in our lives, sa buhay po natin, nakita natin ang kahirapan. Nakita natin ang utang marahil sa ating pamilya. Pero kapatid, sino gusto mangyari na yung mga anak mo hindi na makita yun sa pamilya mo? Alam po natin, si Manny Pacquiao, laki sa hirap. Si Manny Pacquiao, laki po sa hirap. Nakita niya, naranasan niya magutom. Naranasan niya maghirap. Pero yung tatlong anak niya ngayon, hindi alam kung anong ibig sabihin ng kahirapan. Yung tatlong anak niya ngayon, hindi nila alam kung anong kahirapan. I tell you, kapatid, the poverty that you see today, you will never see again. Amen. Babaguhin ng Diyos ang kwento ng buhay. Amen. Hindi na laging kawawa, hindi laging nangungutang, hindi na laging namamalimos, hindi na laging ganoon ang buhay, api at hamak. Amen. You will never see again. Amen. Amen po ba? The poverty that you see today, you will never see again. Babaguhin na pa yung kwento. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, let's go to the other side of the lake. Yun ang plano ng Panginoon sa atin, kapatid. Anong bahagi ng buhay mo? Anong sitwasyon ng buhay mo ngayon? Sabi ng Panginoon, let's go to the other side. Andito ka ba sa kahirapan? Sabi ng Panginoon, let's go to the other side. He wants to bring you to the other side. If you are from poverty, He wants to bring you to prosperity. Amen. Amen po ba? Amen. Kung nandun ka sa pagiging hamak, pagiging api, lagi ka nang inaapi, lagi ka nang kinakawawa, sabi ng Panginoon, I will bring you to the other side. Amen po ba? He wants to bring us to the other side. Palapakan natin, Panginoon, I am excited. Get excited to serve the Lord. Dahil hindi patapos ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. There were about 31 battles before the Israelites got the full ownership of Canaan. There were about 31 battles before the Israelites got the full ownership of the promised land, Canaan. I tell you, kapatid,
Ang dami mo ng battle sa pinagdaanan. You are one battle away to your breakthrough. Ang dami na rin nating battle sa pinagdaanan, kapatid, gaya ng mga Israelita. We are one battle away for our breakthrough. Amen po ba? Amen. Any moment from now, it will happen. Hindi mahirap magpala ang Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Huwag kang mainip. Basta may darating. Basta may darating. Basta may mangyayari. Basta may mangyayari. Kanino kaya yun? Amen. Hallelujah. Ilaban mo lang, kapatid. Ilaban mo lang. Amen. I tell you, in the Philippines, we are having breakthrough in the Philippines in our church. Nung ako pinag-umpisa, when I started pioneering a church, our church is the youngest in the town. Huh? There were about 16 local churches in the town, and we were the youngest when we started pioneering a church. But talagang pinanampalatayaan ko, sabi ko, ang simbahan ito magiging pinakamalaki sa bayan ito. Pinanampalatayaan ko, diniklarahan ko, nanampalataya ko, sumunod ako ng todo sa ating Panginoon. At ano kapatid, after 10 years, pinangyari ng Panginoon yun. Hallelujah. Hallelujah. Ang daming nauna sa akin, may 25 years na ang simbahan, 25, may 30, may nag-silver anniversary na nga. Kami po yung bunso doon sa simbahan. Pero kapatid, hallelujah, pinararami ng Panginoon. Hallelujah. Doon po sa amin sa probinsya, magkaroon ka ng 30 hanggang 50 members. 30 hanggang 50 breakthrough ka na. That's the typical number of the church. Pero when we started pioneering a church, I kept declaring, Lord, by faith, I know, Lord God, you'll give us more souls, Lord God. Kasi no, ako po ay, at tinawag ng Panginoon, sabi ko, Lord God, I can be a good lawyer. Pwede ako maging magaling na abogado kapag itinuloy yung pang-aaral ko. Pero naramdaman ko may calling sa akin ng Panginoon. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ako'y magpapastor, ayokong tumanda na 50 ang miyembro. Use me to the fullest. Ayokong tumanda na 100 ang miyembro. Gusto kong gamitin mo akong mightily. Alam mo, for the glory of God, talagang God honors faith. Basta naniniwala ka, sumigi ka ng tulong sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Nag-umpisa ako sa 10. Wala pa nga 10, nag-umpisa. I became very faithful in nurturing these people. 10. Yung 10 naging 20 hanggang 30, 40, 5, 6, 6 na po, 7 po, 8 po, 9 na po, 100. 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 200, 210, 220, marami ng marami. Ay kayo sa aming church, kapatid, na iba, araw-araw, we have 7, araw-araw, may worship service kami doon. In our local church. We have everyday worship service. Kung anong ginagawa dito? Mula Lunes hanggang Linggo, we have worship services. Araw-araw yun. From Monday to Sunday, we have worship services. Monday, 4 o'clock to 6 o'clock in the morning. Monday to Saturday, 4 o'clock to 6 o'clock in the morning, we have Don't Watch worship service. And in Sunday, we have 2 services. Pagka Miyerkules, we have midweek service and discipleship. Araw-araw, ang sarap magpuri kay Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko sa iyo, kapatid, yung mga tao doon, pabalik-balik sa offering box, tanim ng tanim, sabi ko, araw-araw tayo may gawain. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, 365 days in a year, 365 days, tanim ka ng tanim, pabalik-balik sa offering, tanim ka ng tanim. Walang rason para hindi ka umani ng sagana. Walang rason. 365 days, tanim ka ng tanim. Dating sa punto ng buhay mo na nagtatanim ka. Habang nagtatanim ka, umaani ka, tanim-ani, kapatid. Hallelujah. And the Lord is blessing the church. My God. Hallelujah. Hallelujah. For the glory of God. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, huwag kang mainip. Basta may malaking mangyari sa buhay mo. Sa pamilya mo, sa simbahan, may malaking mangyari. Amen. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, hindi pa tapos ang Diyos. Hindi patapos ang Diyos. Marami pa siyang gagawin sa iyo. Marami siyang gagawin sa iyo. Anong dapat natin gawin ngayon kapag sabi natin ituloy ang laban? Ituloy ang laban. Ituloy ang laban. Ituloy ang laban sa pagbibigay. Maging tapat. Maging bukas ang palad. Ituloy ang pagtatanim para sa mabiyayang ani. Hallelujah. Sabi na kami kasi, Yahweh ay handugan.